Nakakatuwa yung kalsada. Ang smooth. Ay, tignan natin dito. Ang dami naman puno na to. Pare-pareho siya. Ayun oh, nakapila sila. Ano ba to? Hindi ko alam kung mali ba yung daan ko. Medyo kakaiba daw yung ngayon kasi wala daw siyang resort. Ma'am, delivery po. Ayan, hello sa inyo mga halabibs. Nandito tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas. Kita nyo naman, oh, ang ganda ng paligid. At para sa ride na to ay papunta tayo sa ano bang lugar yun? Kalatagan, yan. So ang oras ngayon ay ano nga ba? 8:25 ng umaga. Nung oras na. Kaya pala sa Kalatagan yung biyahe ngayon dahil meron kaming family outing ulit. Pang ilan na to? Parang pangatlong beses na yata to ngayong taon. At pang-apat ko na kasi nung nakaraan meron akong swimming kasama yung mga kaopisina ko. Ngayon naman, family outing ulit. Hindi ko nga alam eh, parang last year, parang wala akong naatinan na family outing or hindi kami siguro yata nagkaroon ng swimming. Hindi ko matandaan. Parang swimming lang yata yun ng mga kaopisina ko yung napuntahan ko. Tsaka yung unang outing namin ngayong taon ay sa Kalatagan. Tapos ngayon ito sa Kalatagan ulit. Pero sabi nila medyo kakaiba daw yung ngayon kasi wala daw siyang resort. Hindi ko alam kung paano yun. Wala daw resort sabi. Kasi yung nakaraan na Kalatagan namin may resort. Tapos ito ngayon wala daw. Kaya yan. Malaman kung ano yung walang resort ngayon. Medyo late na ako ngayon. Lahat sila nandoon na. Ako na lang yung nasa biyahe pa. Pero kasi malalapit lang naman sila eh. Mga GMA Cavite, yan. Doon lang naman galing yung mga yun. Merong Lipa, Batangas. Meron ding Bulacan. Tapos ako lang yung galing ng Las Piñas. Ano to? Nahandap. Ano to? Okay. Babagal lang siya. Okay, ano ulit yung sinasabi ko? Yun nga yung tungkol sa papunta dito. Medyo late na rin kasi ako nakaalis ng bahay. Parang mga 6:40 yata, umalis na ako. Tapos dumating ako dito sa Nasugbu. Mga ano na, past 8 na. At mula dito, parang halos isang oras na lang naman yung biyahe. At mukha namang hindi matraffic ngayon. Buti nga mabilis-bilis yung biyahe kasi walang traffic kasi nga maaga pa. At halos lahat naman nung nadadaanan ko ng mga traffic light ay nagiging kulay green. Kaya yun, pabor sa akin yun kasi mas mabilis yung biyahe. Hindi matraffic. Tsaka hindi ko napapansin. Minsan nagsa-70 na ako sa mabisi na lugar. Hindi ko na napapansin. Siguro kasi medyo upak ako na mag-ride ngayon kasi tagal-tagal na rin akong di nakapag-ride. Siguro parang 2 linggo na yata. Ang ganda ng kalsada dito. Makinis. Hindi siya yung bako-bako. Ang sarap dito mag-ride. Talagang smooth yung ride mo. Ang ganda kapag ganito eh. Lang. Wala yung asfalto sa kabila, lipat tayo. Ang hirap pa naman pag ganito. Ang pangit kasi sa bandang kanan. Ayan dyan, ang pangit. Ang hirap tuloy kasi may sasakyan pa sa likod ko na mukhang nagmamadali. At mukha akong magiging istorbo dito dahil nga hindi ako makalipat sa kanan kasi iba yung texture ng kalsada. Okay, mukha namang di siya masyadong nagmamadali. At ayan, overtake na siya. Yan, overtake ka na. Kaysa lumipat pa ako dito sa kabila. Ay, kasama ko pala yun. Kala ko kung iba. Kasama ko pala yun. Hello. Kala ko nauna na sila. Naunahan ko pa sila. At ngayon, naunahan na nila ako. Akala ko ako na yung pinakalas. Andiyan pa pala sila. Nakatuwa yung mga puno dito
Tuwan-tuwa talaga ako pagka nakakita ako ng mga puno sa kalsada, yung mga naka-ganon, yung nakakalilim ng kalsada yun. Natutuwa ako sa ganon. Kasi ang gandang tignan. Lalo na pag natatama ka ng araw, yung pagiging green nila, iba-iba ng shade ng green. Basta maaraw ba? Kasi pagka mabagyo, iba na yun. Nakakatakot na yun kasi pwedeng maputol na yung mga yan. Baka sakali, malasin, mabagsakan ka pa. Ang dami ko nakikitang mga puno na no, yung parang kulay pula yung mga dahon. No? Hindi ko alam kung dahon ba yan or bulaklak. Parang bulaklak. Ang ganda ito ang ganda ang sarap tumambay sa ganon, no? Sa ilalim ng mga puno-puno kasi yun nga malilim. Parang ang sarap magkabit ng duyan tapos ayun, may higa ka tapos makatulog ka tapos pagkagising mo, 'di ba? Ang sakit ng katawan mo dahil mahirap matulog sa duyan. Naranasan ko yung dati, nasa tabi ng dagat, merong duyan. Medyo pagod ako tapos yun nga, nakaantok siyempre yung pagganon ng duyan. Ayun, nakatulog ako tapos ang sakit ng katawan ko. Tapos puro bakat pa ako nung duyan, yung mga pa-criss-cross ng duyan yun. Bakat sa mukha ko. Ganda ng paligid. Okay, nasaan na kaya tayo? At nandito na tayo ngayon sa Tuy. Tuy nga ba yun? Di ko alam kung Tuy o Tuwi Tuy kasi yung basa ko. Pero pag nadidinig ko sa mga Batanggenyo, yung pangalan na yan, Tuwi ang basa nila. Naiwan na ako nung kasama ko na nakasasakyan. Kasi nakasasakyan sila Pero nakaride ko na yun dati sa Dingalan tsaka sa Marilake. Okay, mukhang may rotonda. Kaso hindi naman nagsasalita si Google Map. Okay, saan to? Nasugbo. Ay, mali. Dito tayo. Hindi nagsasalita. Tanong ko na nga lang para sure. Excuse me po. Pakalatagan? Aha. Ito na ho yan. Sige po. Thank you po. Itong si Google Map. Ewan ko ba dito? Hindi na naman siya nagsalita. Muntik pa akong mapabalik sa Nasugbo. Pero ito, sabi ni Kuya diretso na lang daw tong kalsada na to. Tapos, yan na, hanggang sa Kalatagan na daw yan. Welcome to Lian. Dadaanan din pala tong Lian. Okay, nalito ko doon. Kala ko may one way. So ito yung bayan ng Lian. Okay, mukhang sentro to kasi may mga businesses. Tsaka busy na yung lugar. Naku po, ito tayo sa mainit. Traffic ba? Ano kaya ang dahilan dito? Ayan, buti maandar na ulit. Kasi, ayan, hinto ulit. Ang hirap kasi wala kang masingitan. Hindi ka makadaan sa gilid. Or siguro kasi may simbahan ba? Or palengke kasi. Sarap ng suman. Parang gusto kong bumili ng suman. Bihira na lang ako makakita ng suman na yun yung dalawa siya tapos flat, tapos meron siyang sausawan na latik. Sarap-sarap nun. Kahit nga yung latik lang yung kainin ko dun, okay na ako
Okay. Buti nakasingit-singit tayo doon. Ayan na, maluwag na ulit ang kalsada. Napakainit. Ganda ng view, di ba? Bundok, di ko alam kung anong bundok yan. Siguro naman hindi yan yung kaninang bundok na nakita. Mukhang sigsag to biglang nagkaroon ng ganito. Kanina puro flat in daan. Aakyat. Mukhang yun yung kanina, yung parang bundok yata. Yung kaninang bundok na mababa. Mukhang ito yun. Siguro, di ko sure. Nakakatuwa yun. Nakakamiss yung mga ganitong sigsag. Nakakamiss naman yung ganito. Mga sigsag. Ano to? I love puting kahoy. Ito nga yung bundok. Nasa bundok nga tayo. Pero mababa lang siya. Yun pala yung sigsag na yun. Parang hindi ko matandaan tong sigsag na to nung huling kalatagan namin. Siguro kasi medyo nai-stress ako noon. Kasi may mga iba akong kasama na nakamotor At yun nga, ang papangit nilang kabanding kasi mga ang bibilis, alam mo yun, yung hindi siya chill. Kumbaga para kayong nagkakarerahan. Hindi pa naman ako sanay sa ganun. Or hindi ako ganun yung style ko. Mas ako, more on chill lang. Tatakbo lang ako sa gusto kong takbo. Yung tingin ko na safe naman. At tingin ko haabot ako sa pupuntahan ko ng buhay. Pero kasi yun nun, parang ewan ko, nagmamadali. Parang puro ganun, singit-singit. Yun nga, ayoko nang ganun. Mukhang pababa na tayo ng maliit na bundok. Kaya ako ayokong kasama yung mga ganung klase magmotor. Para sa akin lang naman kasi parang feeling ko nai-stress ako kasi kailangan kong humabol sa kanila. Kailangan ko lagi silang sundan. Alam mo yun, parang walang organisasyon ang ride. Parang ride tayo tapos bahala na. Kita-kita na lang tayo dun sa lugar na pupuntahan natin. Parang ganun lang, walang hintayan. Kaya nga madalas ako, diba, pag nagda-ride solo, para control ko yung oras kung saan ako pupunta, gaano ako katagal na mag-i-stay dun sa destination. Yun lang talaga, may disadvantage din talaga kapag mag-isa ka lang lagi sa ride. May mga lugar ka na, or ako may mga lugar ako na hindi ko mapuntahan or hindi ko magawa kasi nga mag-isa lang ako. Yun lang talaga, yung safety ang iniisip ko. Kaya kadalasan kapag ka nasa ride ako, na solo nga sa malayo, syempre kailangan maging mapagmatsyag tayo, di ba? Maging vigilant ba? Ito ulit yung mga yung mga punong may pula na bulaklak ba yun? Yan, nahuhulog sa daan. Tayo tignan natin dito. Yung mga nahulog lang naman titignan. Ayun nga. Galing Parang siyang yung tingin ko, yung bulaklak na yung blue butterfly pero kulay pula siya. Parang ganun din siya. Sa tingin ko lang dahil sa hugis ng bulaklak. Ayan, at least 'di ba, nakita ko na rin sila ng malapitan. Pero ang ganda kasi tignan nakakatuwa. Diretso Kalatagan, kaliwa yung Balayan tsaka Batangas City. Nasaan? Wala namang intersection. Naku po. Ano ba to? Biglang lilipat tapos ang bagal-bagal naman. Ano ba naman to? Nasa gitna. Nakainis yung ganyan minsan Minsan man naiintindihan ko kaso minsan talaga epang ko. Ayan, ito na, papasok na tayo sa Kalatagan. Yan, mukhang malapit-lapit na tayo. Bandang dulo na kasi ito ng Batangas
itong Calatagan. Kaya medyo malayo-layo din to mula sa Las Piñas. Pero sana sulit yung pupuntahan na resort daw na walang resort. Hindi ko alam, walang resort o walang shore, walang pampang. Yun yung sabi sa akin nung kapatid ko. Kaya medyo, alam mo yun, hindi ko alam kung ano yung i-expect ko. Pero dadaan muna ako ng palengke kasi bibili pa ako ng dadaling kong baon. Ano ba naman to? Biglang hindi man lang tumitingin. U-turn bigla. Ano ba naman yan? Ano yung mga ganun? Nakapikon minsan. Dadamay pa ako sa ano nila, anuhan nila, tan-GA nila. Wala lang, nakainis yung ganun. Kasi yun nga, yung mga ganung klaseng tan-GA. Kaya para sa akin, delikado yung mga ganun eh. Kasi madadamay ka talaga sa taglay nila na yun. Parang ang haba nitong daanan. Sana malapit na tayo. Oh, ang dami naman puno na to. Pare-pareho siya, yun oh, nakapila sila. Ano kaya to? Pero ang ganda, ang ganda ng katawan ng puno. Kasi hindi katulad ng iba, ayan, maputi yung puno. Ano kaya to? Baluarte Estates. Ang ganda oh. Ano kaya yan? Golf course? Parang hindi. Pero ang ganda oh. Ang ganda, parang naiisip ko yung ano, hills. Parang naiisip ko may lalabas na mga Teletubbies kung saan sila tumatakbo mula sa bundok nila, yung parang bahay nila o headquarters. Parang, ewan ko, parang Teletubbies yung naisip ko doon. Ang ganda eh. Parang hacienda na rancho. Haba naman ito. Hanggang dito, may mga ano pa rin yan, mga puno na yan. Ito. May mga kabayo. Parang rancho nga siya, no? Ayun, may mga kabayo. Pag ako nagkaroon ng ganyan, doon na ang tawag sa akin. Ano ba to? Hindi ko alam kung mali ba yung daan ko. Okay. Ito yung hati. Kasi kanina nalito ko. Okay. Mukhang malapit na tayo. At pinapakanan na ako dito. Tapos kaliwa. Yun lang, medyo matagtag na. Ano to? Saan ako? Kaliwa kanan. Aray! Ba to? Bas palengke, boss. Saan po palengke? Sige po. Thank you. Si Google Map di na naman nagsasalita. Strike 2 na siya ngayong araw na to. Ito. Dito na tayo sa palengke. Yun lang. Saan yung seafoods? Ito. May mga isda. Sorry po. Sorry. Meron kayang talab ba? Naku, mukhang wala na. Meron. May nakita ko. Vamos, ay tilapia po. Vamos, Saan ba to? Magkano po sa talaba? 120 po. Sasaglit lang tayo dito sa palengke para bumili ng dadalhin kong pagkain. Magkano po sili? May suka po.
Ayun. Ate, kunin ko na po ha. Okay, tara na ulit. Nakabili na ako ng gusto kong dalahin. Talaba. Gusto ko nga rin sana bumili ng pusit eh. Kaso hindi ko alam kung ano yung dala nila. Baka mamaya may pusit na rin sila. Gusto ko nga bumili ng pusit eh. Kasi ang mura. Nakita ko 240 lang isang kilo. Samantalang pagka nakikita ko sa SM yan, nasa 600 ang mahal. Eh kaso lang, hindi ko naman alam kung ano yung mga dala nilang pagkain doon. Baka mamaya may pusit din sila. Okay, mukhang malapit na tayo. At pinapakaliwa na tayo dito. Okay, medyo kakaiba yung daanan. Ay ko, hindi masyadong maganda. Ay ko. Nakakatuwa naman tong ganito. Ay. Galing nga. Ay, yun lang hirap. Siya ang paradahan. Saan po pwede pumarada? Okay, nandito na tayo. At ito pala, kaya pala walang resort or beach kasi ganito siya. Yan, balsa pala siya. Andito tayo ngayon sa Sitio Balimbing dahil dito ang hintayan ng mga floating cottage o balsa. Kakaiba ang setup nila dito. Nakapag-floating cottage na rin ako dati sa Matabungkay, sa Lian, Batangas. Pero dito, hihilahin kayo palayo sa Pampang, papunta sa iba't ibang spots sa dagat ng Kalatagan. Required din pala dito ang pagsuot ng life vest. Kaya ito, naka-life vest na tayo. At salamat din pala sa nagpadala ng grab jacket na ito bilang souvenir mula sa Vietnam. Yan, hindi kasi nadidinig yung boses ko dito dahil malakas yung hangin tsaka yung tunog ng bangka. Daming balsa dito. Tsaka medyo maingay dahil sa mga yung motor ng mga bangka. Pero parang malinaw yung tubig eh. Ayan o. Meron daw sandbar dyan, kaso lang medyo tumataas na yung tubig kaya wala na, natakpan na yung sandbar. Pero kita mo naman o yun o, kung nasan yung medyo madilaw, yun yung sandbar. Mukhang nandito na tayo kasi umiikot na yung balsa. Nagre-reverse ba to? Pagkaangkla ng balsa, may mga lokal agad na lumapit sa amin para mag-alok ng sariwang sea urchin. 200 na lang. May bawas ka 50. Dahil first time ko lang makakatikim nito, syempre, na-curious ako kung ano ang lasa. So, ito na yung sea urchin. Tikman natin. Para siyang oyster. Kala mo ang lalim, no? Hanggang baywang lang naman.
Dahil hindi ako late sa outing na to, ay kailangan kong magtrabaho. Ako ang mag-iihaw ng liempo at maglilinis ng talaba bago ito lutuin. Siyempre, pagkatapos mong mag-ihaw at lumangoy, talagang magugutom ka. Nasa Bulacan ako. Dapat po ang ano talaga, nasa Espangalis Dapat. medyo tinanghali po kayo. Akala Nagulat nga ako, available pala dito ang food delivery. Ma'am, delivery po. Chicken, tsaka ko. Kanino po? sa kanya po, saan naka-blue? Thank you po. COD po yan. Oh? COD. O, teka natin po. Pumulik kami. Sige po. Asa na po? Baka pwede, balikan mo na lang ulit. Ha? O, po, balikan mo na lang. Sige, may ano na ako dito. Sige po ha. Bye. Biro lang yan mga halapips ha, dahil walang food delivery dito. Pero may mga floating na tindahan kung sakaling may malilimutan kayong dalhin. Kaya hindi rin kayo agad mapapabalik sa Pampang. Pagkatapos naming magtagal sa mababaw na bahagi, nagpalipat naman kami sa ibang spot na mas malalim ang tubig. Dito, mas maganda at mas malinaw ang tubig at mas marami ang mga isda. Kaya medyo nawawala yung takot ko sa dagat. Wala, ayoko. Takot ako sa ganyan. Sino naglagay nun? Kawawa naman to. Baka nangangagat to. Yun. Nakalungkot lang na may gumagawa ng mga ganito sa mga hayop na nandito. Tayo na nga lang ang bumibisita sa tahanan nila, tapos gagawin pa silang laruan. Babaw lang dito. Tsaka mainit yung tubig. Hindi kanina doon sa malalim na mas malamig yung tubig. Tsaka walang mata ko sa sunblock. Hindi ko talaga maiwasang tignan ang mga hakbang ko. Natatakot akong makaapak ng starfish kasi baka masaktan sila. O ng sea urchin kasi baka matusok ako. O baka makasalubong pa ako ng ganito. Kapag nangyari yon, baka bigla akong magkaganto. Ang galing ano, kahit na ang layo-layo mo sa Pampang, dito na malayo pa rin, mababaw yung tubig. Hindi naman mababaw yung tubig. Mas mataas lang yung lupa, kaya naging mababaw. Nakakatuwa itong outing dahil first time kong maranasan ang sumakay sa floating cottage na dadalhin sa gitna ng dagat. Para sa akin, kakaiba siyang experience kasi lahat ng naliguan kong dagat ay nasa Pampang lang. Dito, aahon ka lang sa dagat at nasa balsa ka na agad. Kakain, magpapahinga, tapos pwede ka nang bumalik ulit sa dagat para mag-relax, lumangoy, at pagmasdan ang mga marine life dito.
So yan mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan nyo. Palike na lang ng video na to at pasubscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa ibaba ng video. Muli maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye bye!